So ayan, good day po sa ating mga minamahal kong ka-Bible. For this day, our topic is about instrumento or instrument. Ang instrumento ay hindi po ito ginagamit na pantugtog tuwing may piyesta or tuwing may banda. Ayan, hindi po ito yung karaniwan na instrumentong iniisip nating lahat o iniisip ninyong lahat mga viewers. Mga ka-Bible, yung tinutukoy ko na instrumento, ito yung instrumento ni God. Ito yung gagamitin ni God upang mapunta tayo sa lahat ng kabutihan. Sa pamagitan nito ng instrumentong gagamitin niya ay dito tayo ay makagagawa na ng mabuti. So sino-sino nga ba ang kanyang mga instrumento? So ang sabi dito ng ating unang daily reflection ay maging instrumento ka para sa iba. Maging instrumento ka ng ating Panginoong Diyos para sa ibang tao. In short, ikaw mismo na nanonood ngayon sa aking video ay maaari kang maging instrumento ni God para sa iba, para magawa nila yung kanilang mga misyon sa buhay nila at para makagawa din sila ng kabutihan hindi lamang para sa kanilang mga pamilya, kundi para sa ibang tao na kanilang minamahal din or minamahal ng ating Panginoong Diyos. Maging instrumento ka para lahat sila ay matungo or mapunta na sila sa landas ng kabutihan. Huwag mo silang dadalhin o huwag kang magiging instrumento ni Satan para madala mo ang iyong mga kapwa sa napakasamang bagay or sa napakasamang mga gawain. Bagkus maging instrumento ka ng ating Panginoong Diyos para madala mo ang iyong mga kapwa or yung mga minamahal mong kapwa sa pamagitan ng pagiging instrumento ni God sa iyo. Gagamitin ka niya upang mas lalo pang dumami ang mga mapupunta sa landas na kabutihan kaysa sa landas ng kasamaan. So ang hamon lang po sa atin ng ating daily reflection for this day na sana ay huwag tayong papagamit sa mga masasamang gawain o sa mga masasamang tao behind this world or dito sa loob ng mundong ating kinagagalawan ngayon. Ay huwag tayo piliin natin ang napakabuti sapagkat may dalawang option lang tayo sa mundong ito. Ang piliin kung ano ang nararapat. Una ay masama at ang ikalawa ay mabuti. So kung ako ang tatanungin nyo ay mas pipiliin ko na yung mabuti sapagkat ang mabuti ay madadala natin yan kahit saan man tayo magpunta at hindi lang yon, pupurihin pa tayo ng ating mga minamahal na kapwa. Bagkus kung pipiliin mo naman yung masamang gawain or yung masama ay hindi ka lang pupurihin or hindi ka nila papansinin, bagkus ikaw pa ay marahil ay makukulong. Hindi lang makukulong, bagkus ay possible pa na malaglag ka sa impyerno. So, ang mga gawain ni Satan kailangan nating iwasan. Yung mga gawain na masama ay kailangan at patuloy pa rin natin sanang iwasan. Huwag tayong papatukso sa kahit anumang bagay na ipinagkakaloob niya na galing naman sa masama. Bagkus sana tayo mismo ay makagawa ng kabutihan. Tayo ay maging instrument ni God tungo sa ibang tao upang sila ay madala din natin sa landas ng kabutihan. Muli, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nariyan at kasama natin ng Panginoon. At kung si Kristo ay nagsakripisyo, marahil tayo man ay magsakripisyo hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa ibang tao. At kaya dalawang kamay ang binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang isa ay para sa atin at ang isa ay para sa ibang tao. Muli, have a blessed Wednesday morning po sa ating lahat. At sana po patuloy po tayong manood ng ating mga daily reflections.